Pinerwisyo ng baha ang ilang bahagi ng Metro Manila dahil sa ulang dala ng habagat. Problema rin ang maitim na baha sa ilang bahagi ng Cebu City. Ating saksihan. Kasunod ng pag-ulan sa ilang bahagi ng Metro Manila kanina, naperwisyo ang maraming motorista dahil sa pagbaha sa ilang kalsada tulad sa Quezon City. Kawawa mga estudyante. Binaha rin ang MacArthur Highway sa lungsod ng Valenzuela. Dahil sa baha, stranded naman ang maliliit na sasakyan sa bahagi ng Dalican-Nuro Diversion Road sa Maguindanao del Norte. Lumakas kasi ang agos at tumaas ang tubig sa sapa kasunod ng malakas na ulan kahapon. Ang ilang residente pinagtulungan ng buhatin ang mga motorsiklo para lang makatawid. Takip silim na nang bahagyang humupa ang baha sa lugar. Maitim na baha naman ang pinagtulungang linisin ng mga taga-barangay T. Padilla sa Cebu City. Matagal na raw kasing naipon ang baha sa kanilang lugar na pinangangambahang pagmula ng leptospirosis at dengue. Ang barangay naglagay na ng pansamantalang solusyon na footbridge para sa mga residente lalo na kapag tumataas ang baha. Sa mga tao nga lumad gyud diri sir ni ana gyud nga ang mga nanlabay pag gyud nga mga administrations dugay na gyud ning problema ha. And hopefully sir karon patagad na in town unta gyud kay sigihan lang mig-ingon nga approve na ang budget, approve na but asa dapit ang implementation. Noong Martes lang, umapaw na naman ang tubig sa creek doon dahil sa ulan. Dagdag problema pa nila ang mga basura na inanod at bumabara sa daluyan ng tubig. Giit ng kapitan, galing sa ibang lugar ang mga basura na inanod doon noong Martes. Matagal na rin anilang isinangguni sa DPWH na baguhin ang disenyo ng tulay para hindi mapasukan ng basura. Ayon sa kanilang alkalde, paiigtingin pa nila ang mga hakbang para solusyonan ang pagbaha sa lungsod. But it's very hard to automatically get the contractor bisan pa man gani og kanang what we call as calamity kinahanglan gyapon proseso. Okay? So hopefully alan and media ang kaning atong desilting makatungtong natong amphibious sa kanabitong backhoe within the next week. Sa Barangay Layog sa Pagalungan, Maguindanao del Sur naman, kita sa aerial video ang unti-unting pagkasira ng slope protection ng National Highway. Ang itinuturong dahilan, ang malakas na agos ng tubig ilog sa gilid ng kalsada. Parte po yun ng river system natin. Ang tubig po na sumadaan doon is galing pa po ng bukid doon. Malakas yung agos ng tubig, sir, na-erode po yung ating yung part ng kalsada. So, sa katagalan na rin po siguro ng river protection na nandoon, unti-unting na-erode na. Dahil dito, pinangambahang mahati ang kalsada na dinaraanan ng mga motorista mula Cotabato Province patungo sa Maguindanao del Sur at Cotabato City. Sa ngayon, isang lane muna ang pinadaraanan sa naturang kalsada. Ang LGU, tinitingnan na ang pag-relocate sa mga nakatira sa naturang lugar. Tingin ko sir, this would national government to intervene kasi medyo malaki-laking problema ito. Siguro i-discuss natin ito to the provincial governor para matingnan kung ano yung mas mabilis na action. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.